Maayong adlaw na pud ka natong tanan. Hello everyone! May isda ba kayo dyan at gusto nyo magtagal ang pag-iimbak niyan? Well, bakit hindi nyo subukan ang ganitong paraan? It's daing time! Of course, unang gagawin natin ay syempre, huhugasan muna natin ang isda. Galunggong na medyo maliliit ang nabili ko sa supermarket. Marami mga ganitong kaliliit na galunggong ngayon, siguro season nila ito at nakasale pang talaga. Ako, mas bet ko ang ganitong laki ng isda pag ako ay nagdadaing kasi sobrang lutong nito kapag naluto. Makakain mo talaga lahat, walang tapon at dahil dyan, iiyak ang inyong mga pusa. Charay. Sa pagdadaing, kailangan mo ng medyo matalas na kutsilyo para paghiwa mo sa isda ay hindi malalamog ang laman, lalong-lalo na sa ganitong maliliit at maninipis na isda ang idadaing mo. At huwag kalimutang maging attentive sa ginagawa kasi nga matalas ang kutsilyo at maninipis lang ang isda, baka naman masama sa paghiwa ang mga daliri, ning simba ko lang. At hihiwain lang ang isda mula sa likod papunta sa tiyan. Huwag ding idiretso ang paghiwa. Dapat konektado pa din sila. At by this time sa paghuhugas na ng mga nahiwa na mga isda, make sure talaga na matanggal ang mga dugo sa bandang tiyan, pati mga bituka at kung ano-ano pa, at huwag ding kaligtaan ang hasang sa may bandang ulo. 2 beses ko itong hinugasan to make sure na linis talaga. Gusto ko nga ding sabunin pero wag na lang, bitaw eh. At after na mahugasan ng mga isda ay iprepara na ang marination nito. Ang daing ay makukonsider kong alanganing tuyo kasi ang timplada niya ay hindi masyadong maalat. Sakto lang at ang pagpapatuyo naman nito ay hindi papasubrahan. 1 araw lang kung straight ang init ay okay na kaagad yan. Sa marination ay naglagay lang ako ng suka, konting tuyo. Pwedeng wag nyo lang din lagyan, pero kung bet nyo na may medyo kulay ang inyong daing, lagyan nyo. Nilagyan ko din ng asin. Tansyahan ang ginagawa ko dito as per sa dami ng aking isda. Tapos naglagay din ako ng freshly ground na black pepper at bawang. Tinikdik ko lang din ang bawang niyan at hindi ko hiniwa ng pino para hindi mahirap ang pagtanggal kung piprituhin na kasi nga mabilis masunog ang bawang at pumapait. Tapos naglagay din ako ng paminta na dahon. Huwag kalimutang tikman muna ang marination kung sakto na ba ang lasa bago ihalo ang mga isda kasi 'di ba weird na kung kailan nahalo nyo na ang isda saka kayo titikim. Sa bagay, kinikilaw nga ang isda. Ano kaarte ba? Uy. Tapos, minarinate ko ito ng 1 hour lang kasi manipis naman ang isda ko. Nanunuot na kaagad ang lasa niyan. Kung medyo makapal ang isda na gagamitin nyo ay pasobrahan nyo na lang. Mas mainam din kung overnight para yum talaga. At walang patumpik-tumpik, binilad ko kaagad ang aking mga daing dahil hinahabol ko ang init sa aming balkonahe. Binilad ko ito ng mga around 1 p.m. tapos tuyo kaagad ng mga 5 p.m. Ganon katindi ang init ngayon sa Middle East na parang ang araw ay nasa noo mo na. Mainit ang ibabaw, mainit din ang lupa, pati hangin, parang galing sa blower, hindi ka ba matutuyo niyan? Ay. At kapag daing talaga ang ulam, hindi nawawala sa akin ang sikwate or ang chocolate baterol. Perfect combination talaga yan para sa akin. Tapos, prituhan mo din ng itlog at may sinangag kang kanin. Tapos, magkakamay. Ay, naku, game over na yan. Tog, binalatos, abot, Japan, charay. At hindi ko nahahabaan pa dahil alam ko naglalaway na kayo dyan. Hanggang sa muli na naman, don't forget to like, comment, and subscribe. It's me, Juvie. Thank you for watching. Kay motiwas pa kog kaon. Okay, bye.